Samantala, pangkalahatang naging maayos ang unang araw ng pagdaraos ng bar exams na isinagawa sa iba't ibang local testing centers. Batay sa tala ng Korte Suprema, umabot sa higit 11,000 ang nakibahagi sa naturang pagsusulit kung saan mahigit 5,000 ang first-time bar exam takers. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Mula probinsya, bumiyahe pa papuntang Manila ang mag-asawang Evelyn na Jameson bilang suporta sa kanilang anak na nag-take ng bar examinations. Sa Isabela pa. Wow. I just arrived yesterday from Isabela para mag-attend tong first day of bar exam ng anak ko. Nung nagre-review siya, siyempre talagang nagsusumikap siya. Although working student siya, pero nag-live lang siya ng 3 months. Pero we are happy at least napagtagumpayan niya yung review at andito na siya mismo na titake ng exam. And I hope he will pass the bar exam. Maging ang mga kaibigan at kamag-aral ng bar exam takers, todo rin ang suporta. Preparation kasi nag-start na siya from the very first day of our law school journey. So, itong bar exam na to, itong 3-day exam na to, it's just claiming the dot para maging abogado talaga sila. Hiyawan at may kasama pang pabanner. Kanya-kanyang gimmick ang pamilya, kaibigan at schoolmates sa mga bar exam takers habang naghihintay na salubungin ang future abogado sa unang araw ng bar exams kahapon. Bagamat excited sa pagtatapos ng unang araw, iwas daw muna sa pictures o anumang video ang mga bar exam takers. Para sa kanila, pamahiin daw kasi ito na sa last day na lang mag-celebrate o kaya naman ay sa mismong paglabas ng resulta ng bar exams. Ayon sa Supreme Court of the Philippines, halos kada taon, tumataas ang bilang ng bar exam takers. The total examinees admitted is 13,193. Imagine 13,193. But who actually came to take the test? 11,437 or 86.7% of those admitted. Mahigit 5,000 dito ay mga first-time bar exam takers. Now, we have PWDs or persons with disabilities numbering 2,041. Only 241. The senior takers, bar takers, the number is 206. We have pregnant bar takers, 41. And those with medical condition, 139. Babalik sila sa September 10 para sa civil law at labor and social legislations. At sa last day naman na exam sa September 14 para sa criminal law and remedial, legal ethics at legal forms. Ilan sa mga bar exam testing sites sa Metro Manila ang University of Santo Tomas, University of the Philippines BGC, San Beda University sa Mindiola at Alabang, Ateneo de Manila University, New Era University at Manila Adventist College. Kabilang din sa mga testing sites sa iba pang mga lalawigan ang University of San Carlos, Central Philippines University at Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Political and Public International Law at Mercantile and Taxation Law ang mga topics na tinake kahapon sa unang araw ng bar exams. Ilang langsangan naman ang pansamantalang isinara para sa bar exams. Batay sa traffic advisory na inilabas sa Supreme Court of the Philippines, sarado ang mga ruta sa ilang mga kalsada sa paligid ng mga testing sites sa September 7, 10 at 14. Kabilang ang Dapitan Street at Espanya Boulevard patungo sa UST simula 2 a.m. hanggang 7 p.m. Mendiola Street sa parehong oras, sa Rockwell Drive simula 4 a.m. hanggang 7 p.m. Sa San Juan Street Corner, Donada Street simula 2 a.m. hanggang 8 p.m. at sa northbound lane ng Lower Bonifacio Street. Exempted naman sa number coding ang mga bar exam takers sa September 10 na pupunta at manggagaling sa local testing center sa Metro Manila.
Kailangan lamang mag-fill out ng number coding exemption at ilagay ang bar examination number at plaka ng sasakyang gagamitin. Dapat ding ilagay ang karatula ng Notice of Admission sa windshield ng sasakyan. Hanggang ngayong araw na lang maaaring magpa-register sa number coding exemption. Mahigpit na binabantayan ng mga pulis, bumbero at medic ang paligid ng mga testing sites para sa ligtas, maayos at payapang 2025 bar examinations. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.